Naghuhulog kayo. Naghuhulog kayo ngayong linggo na to. Naghuhulog kayo ngayong buwan na to. Nawala ba yung utang ninyo, yung principal amount? Hindi. Hindi po mawawala yung principal amount ninyo dyan sa mga kulokoy ng mga ola na yan. Na kahit na sabihin mo gusto mo na siya na bayaran ng paunti-unti, hindi nakikipag-usap yung mga yan sa ganong klase ng agreement. Kahit magbayad ka, sabihin mo ng weekly, yan ang ganyan na linggo-linggo o buwan-buwan. Hanggang tumagal, hanggang sa dumating yung panahon, sisingilin ka pa rin ng principal amount ng mga yan. Maniwala kayo, kasi ako naranasan ko na yung ganyan. Welcome mga ka-Johnny. Ito po muli ang new lingkod ka-Johnny ng Johnny Tor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, nag-iinggan nyo po ako at sana po i-supportahan nyo ang aking mga account, yung aking FB, aking TikTok at itong aking YouTube channel kung gusto nyo sanang magkaroon ng mga ideya o mga tamang paraan kung paano nyo hahandle yung mga problema nyo dyan sa mga ola na yan. So yun, ito ano kasi humingi ng advice sa akin, pakita ko sa inyo yung tanong niya. Good morning po sir, pwede po magtanong, okay lang po ba if magbabayad ako ng paunti-unti, like magbabayad ako sa mga ola ng 250 every week hanggang sa mabayaran ko lahat, like mawawala po ba ang pangaharas nila if sinusubukan ko magbayad sa kung magkano lang yung kaya kong bayaran. Ayun lang, no? Pero salamat sa katanungan mo at papayuhan kita na kahit anong gawin mo ma'am o sir, yung utang ninyo na principal amount ay hindi po nawawala dyan sa mga ola loan sharks. Example ko yung aking dating naging ola, no, na tubo na tinubuan pa. Nagmamadli naman ako, lumagpas lang ng ilang araw. After that, yung pinaparcel ko na 2,000, lumagpas lang ng ilang araw, naging 3,000 plus. Mababayaran ko pa ba yun sa laki na naging utang ko dahil lang sa ilang araw na pagkakadelay ko dun sa partial payment? Ganyan ang mga ola. Magbabayad ka linggo-linggo, o yan sinasabi nyo 250 o yung weekly o monthly, kahit kailan din nawawala yung utang ninyo, yung principal amount. Parang kayo nagbabayad lang ng pera, nagsasayang lang kayo, nag-aaksaya lang kayo ng pera na kahit anong gawin ninyo, hindi nyo mababayaran niya. Kahit umabot ng 6 na buwan, pagdating ng 6 na buwan ng mga yan, tsaka kayo sisingilin doon sa principal amount ng utang ninyo. Ganun po ang sistema nila dyan. Pipilitin na kayo na magbayad. At kahit anong gawin niyo, di na po kayo makakawala sa gagawin nilang mga harassment sa inyo. Karamihan dyan talaga, 80% to 90% ng mga ula ngayon, ganyan ang sistema. Kapag hindi nakabayad, ipahiya. Pag hindi makabayad, i-post. Pag hindi nakabayad, haras. Pag hindi nakabayad, pagbantaan. Kaya nga ang daming mga kaso ng mga yan eh. Ang daming pwedeng isang pang kaso. Kaya kung di man kayo makapagbayad agad-agad, at gusto nyo naman bayaran, kahit na gano'n lang yung nangyayari sa inyo, napakabuti naman po ng inyong intensyon. Napakalinis po ng inyong konsensya. Ako, totoo lang, no? Nung hindi ko na kayang bayaran, sa laki ng interest na ipinataw na sa akin, na halos umabot nga ng mahigit pa sa principal amount. Yung utang ko na 3.5 naging 5.5 na, nabayaran ko na ng ganun. Kaya sabi ko, kung gusto nila ng ganung klase ng labanan na sampahan nila ako ng kaso, tinetext ako noon, ang hinintay ko kung magpapadala sila sa akin ng demand letter o sasampahan ako ng kaso sa korte. Hinintay ko po yan para magpalinaw, para mas maganda po yung magiging agreement kung talagang magsasampa sila sa akin sa korte, dahil kailangan malaman ko kung magkano ba talaga dapat yung interest na bayaran ko. Kasi nga ang alam ko monthly lang na babayaran ko dapat 2,000. Kaya nagulat ako bakit yung tubo tinubuan pa, pagtapos yung principal amount na loan ko hindi nawawala. Ganun pa rin po yung kailangan ko palang bayaran kahit na nakapagbigay na ako ng mahigit pa sa utang ko, tapos sisingilin pa rin nila ako nung principal amount. Ganun po ang sistema talaga nila. Kaya kahit anong gawin nyo, hulug-hulugan nyo, wala po kayong magagawa. Talagang mangyayari ganito po. Yan po talaga sila, ganyan po talaga sila. Hindi po sila katulad ng iba na mga legit na mga lending like di tala or something na yung bilis, yan, mga ganyan, mga hindi nang haras at pwedeng pakiusapan po talaga, no? Ano po yung kagandahan sa ibang mga ola. Pero ilan lang naman kasi mga legit na ola eh. Ngayon kung sasabihin niyo sa akin,
legit ba yung mga ula na nahihiraman natin? Pagkakala nyo, pag sumabra sa interest na 15% per month na pinataw ng BSB na pinabigay sa SEC, yun po ay illegal interest na po para sa akin, kasi nga mayroon interest cap rate kung saan kailangan po yung sundin ng mga OLA, pero hindi nila sinusunod. After hindi ka makabayad, alam niyo na ibig sabihin, harassment na yung kasunod, manggugulo na yan at kung ano-ano na, di ba? Mahirap pagkatiwalaan minsan. Kaya minsan kakaroon tayong mga trust issues na pati yung mga legit na OLA naiisip na, uy, pare-pares lang yan. Kaya nagiging generalize na po ng iba lahat ng OLA. Pero hindi naman po ganun. Ang labanan natin, ang nilalabanan ko po is the unfair debt collection practices. Hindi po mismo yung negosyo ng OLA. Yun po ang aking tinatalakay dito. Kung paano nyo haharapin, kung paano nyo makikipag-usap ng maayos, kung paano nyo i-agree. Pero kung mga ganitong klase ng mga OLA, yung inyong nakakaharap, wala po kayong magagawa, kundi mas mabuti mag-file sila ng kaso sa inyo. Hindi naman po kayo makukulong. Wala pong mangyayaring masama sa inyo. Yung mga banta nilang yan, hanggang banta lang po talaga yan. Tandaan niyo, hanggang dyan lang po ang kakayahan ng mga yan. Wala pa akong nabalitaan na may physical na pananakit o pinuntahan at talagang sinabi ng harap-harapan na may gagawin silang hindi maganda. Hanggang text lang po ang mga yan, hanggang tawag lang ang mga yan, hanggang email lang ang mga yan. Gagamit pa nga ng mga kung ano nung sino mga Poncio Pilato, mga abogado na kahit mismo abogado galit na galit sa mga ginagawa nila dahil ginagamit po yung mga pangalan nila, pati yung mga regional trial court, ginagamit nila yan para lang kabahan kayo, tapos may English pa yan na gano'n, kaya minsan kinakabahan kayo no? Pero sabi nga sa inyo, wag nyo na lang sigurong subukang gawin yun. Ipunin nyo na lang, ipunin nyo yung pera hanggang sa makakuha nyo yung pinaka-principal amount ninyo. Kung yun ay yun ang tunay na intention na gusto nyo mabayaran kahit may mangyari hindi maganda na harassments, panggugulo sa mga kakilala, panggugulo dyan sa mga contacts ninyo na hindi nyo naman ginawang reference, kasi hindi naman po yung porque sinabing reference, guarantor na agad hindi po ganun yun. Yun po yung guarantor na kung yung guarantor talagang pumayag na maging pag hindi kayo nakapagbayad, yun ang sisingilin. Iba po kasi ang guarantor Ito, mga reference lang na ay, kilala mo ba yan? Kilala ko yan. Tatawagan niya, ganun yun. At alamin kung tunay ba, kung alam ba talaga may trabaho ito, legit ba talaga yung mga sinasabay nito sa akin. Ganun po yung pagka may mga reference lang. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong basta-basta magbabayad kung ganyan po ang intensyon. Dahil hindi po kayo mawawala ng utang. Hindi po nila pinapasok sa principal amount dyan. Ulitin ko, nag-aaksaya po kayo ng pera kapag ganyan po ang sinunod ninyong sistema sa inyo. Tapos hindi kayo nakikipag-coordinate sa kanila, hindi kayo nakikipag-communicate. Pero kahit makapag-coordinate kayo sa mga yan, ganun pa rin po ang mangyayari. Yun lang po ang aking masasabi. Kaya pag-isipan nyo maigi, pag-ipunan nyo na lang, hanggang makuha nyo yung principal amount. Kung 5,000 utang nyo, pag-ipunan nyo na lang. Tapos siguro magkano ba 15% ng 5,000? 150 ba? Tama ba ako? Mali. Kasi 50, 10% nun is 500, no? 500 something, no? Mga 5,500, mga ganyan. Ganun. Medyo compute na lang. Hindi ako masyado maan sa, ngayon, medyo may masama pakiramdam ko. Hindi ako pumasok ngayon, mga kadyan. So, yun lang po may papayo ko sa inyo. Huwag kayong basta-basta magbabayad ng ganyan dahil hindi rin kayo makakatakas sa mga harassments na gagawin ng mga OLA. So, yun, mga kadyan, ito po ang inyong lingkod. Kadyan, ng Janitor Tibet, Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. Yun lang.